Good afternoon po sa lahat. Ako nga po pala si Orly Cabillo, isang OFW, isang negosyante, isang insurance agent, isang ahente din po ng real estate. Ang bidyong ito ay tungkol kung bakit kailangan mong mag-secure ng proper documents para makapag-business. Po ang journey ko during so magbenta ng online is it's a different way kasi mahigpit po dito, hindi ka po basta-basta pwede magbenta online. So you need to take your proper documents. So but you can try different approach. So yung approach po na ginawa namin ay with the guidance of our fellow Filipino here that doing already. So, nangyari po sa amin, siyempre, bilang Pinoy, bilang dumidiskarte sa buhay, bilang trabahong malupit, naghahanap ka ng mga pagkakataon na gagawa ka ng paraan, sa sarili mong paraan or sa ibang, makisama ka doon sa mga taong gumagawa na nun. So, una, nag-try lang po muna kasi importante, syempre, start what you have. Hindi naman po necessary na I'll spend a lot of money, then hindi naman po mag-workout. So, hindi naman po, sabi nga ang ating principle ay start what you have. So, gumagana pa rin naman po yun. So, ganun din po halos ganun din po yung prinsipyo na nagtuturo sa amin dito sa ibang bansa. But, ang diskarte lang, parang andun agad ako sa level 2. Level 2, gumagamit ka na ng platform. So, meron po kaming platform. Nag-try lang pong mag-open ng store. And it was proven na kahit hindi mo binobroadcast or hindi mo siya pinapa-ads, hindi ka nag-online selling, makakabenta basta nandun ka sa platform na yun. Pero, ang situation po namin, so, di ko naman po rin ine-expect at hindi ko siya, kasi talagang subok lang po ito, sinubukan ko lang. So, after ko makabenta, I need to go to the next step. Doon na pupunta na po ako sa next step ng aking proseso para makatawid na po tayo sa totoong pagninegosyo na. So, ang next step po ay, syempre, secure your proper document. So, ano po tayo dito? Sunod po tayo sa batas nila kasi hindi po, mas malaki pa yung gagastusin mo sa penalty nila kesa dun sa hindi ka sumunod. So, mas maigi po sumunod po tayong lahat sa batas. Kung nasaan po kayong lupalop ng mundo, kung saan man kayong lugar na nanonood, pilitin po natin sumunod sa mga batas nila. So, ayun po, nandun po kami sa documentation process at nasi-secure kasi napatunayan na po natin na pwede ka magnegosyo kahit saan lupalop ka pa ng mundo. Hindi lang work from home, but magnegosyo kahit saan is posible din po. So bakit kailangan mo mag-secure ng mga documents? Unang-una, pag hindi ka nag-secure ng mga documents, lahat ng yung mga mapagbibintahan ka po dito na kung saan mo po kinukuha yung pera. So, baka po maanohan ka, makasuhan ka. So, mainam po na mag-iingat tayo. Sumunod po tayo sa batas. Pangalawa, mainit yung mata ng tao sa'yo. Mainit yung mata lalo ng gobyerno. So, iwas po tayo doon. Ayaw po natin mangyari yan. So, sunod-sunod lang po tayo sa ating kahit saan bansa, kahit saan lugar po kayo. Kahit sa Pilipinas, so kahit saan lugar. So, sunod po tayo doon. Wala pong problema yan. Wala naman pong masama kung susunod ka sa batas. Mas maigi nga pong sumusunod tayo sa batas. So, ba't ko ba ginagawa itong ating pagko-content na ito?
Ayon sa last page na nabasa ko kay book na to, Negosyo Real Talk, hasain ang utak. Hasain ang utak. Tulad po ng paulit-ulit kong sinasabi, delayed gratification. So, yung mga learnings po natin ay parte po ng paghahasa ng utak natin. The same time, awareness sa ibang tao, giving information to others. Then, yung kalaban po natin dito, ay sinasabi ko nga po yung ating mga pag-uugali na kinatatamara natin, ayaw nating dumiskarte, ayaw nating mag-isip, ayaw nating gumawa ng ibang paraan kung paano natin pauunlarin yung mga sarili natin dahil sabi ko nga po, laging kulang ang iyong sinusweldo. Kahit saan part ka ng mundo, kahit sa Pilipinas o sa ibang bansa ay laging kulang. So, ayun po, ito nga po, meron po akong platform na sinalihan ay available po doon. Mahiwagang Pamaypay ay naandun po. Drop lang po kayo ng message, isend ko po sa inyo yung link. At nawa, kumuha rin po kayo. Huwag po susuko sa laban ng buhay. Lagi po tayo magdadasal. Pagpalain nawa po kayo ng Diyos. Kalas!